Welcome guys ulit dito sa ating another Python tutorial. Ang pag-aaralan natin ngayon about Python ay itong mga Python loops. So pag-aaralan natin yung dalawang loop na ginagamit sa Python. Ito ang while loop at ang for loop. So bago natin sila pag-usapan, ano nga ba yung loop, no? Bakit natin kailangan mag-loop? So sa programming guys, importante yung pag-loop. Pag sinabing pag-loop guys, ibig sabihin nun, kunyari meron tayong gusto natin mag-print, no, ng 1 to 5. Para makapag-print tayo ng 1 to 5, so ang gagawin natin, gagawa tayo ng maraming print command at iraran natin. So yan guys, nakita nyo, nag-print tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 gamit yung print command, no. So pero dito guys, tinype natin ng 5 beses yung print na command. So para maiwasan natin guys na mag-print ng paulit-ulit na print dito guys, pwede tayong gumamit ng while loop. Madali lang gumamit guys ng while loop, no? So burahin natin yung iba dito. At pag-create guys ng while loop, so type nyo lang while, no? At dito guys, kailangan natin ng variable. So mag-create tayo ng variable dito na I. Yung I natin guys ay equal sa 1. So, dahil meron na tayong variable, lagay natin dito while I. Yan. So, dapat yung I natin less than 6 para na-print natin yung 1 to 5. At sa dulo ng while loop na to guys, so after nitong condition na to, maglagay lang tayo ng colons sa dulo. At sa ilalim guys, nandito yung ating print na command. So, palitan natin yung 1 ng I. At mag-indent lang tayo ng konti dito. Tapos, sa next line, kailangan nating i-increment yung ating variable I. So, type lang natin I is equals to I plus 1. So, kailangan kasi nag-i-increment yung 1, no? Para ma-print natin siya. So, dito guys, nag-i-start yung I natin sa 1. At pag umabot siya rito, yung I magiging ano siya, 2 kasi magpa-plus 1 siya ulit eh. Tapos babalik siya ulit sa taas dito sa while loop. Tapos i-check niya kung yung 2 ay less than 6. So dahil less than 6 yun, ipiprint niya ulit. Hanggang umabot tayo sa 5. Yan. So try natin to guys i-run. Check natin yung result kung pareho lang. So yan guys, nakita nyo, same result lang, no? Pero this time gumamit tayo ng while loop. So kung 1 to 5 okay lang yun na i-print natin kasi kung ano lang yun eh, ilang line lang yun, di ba? Pero kapag madami na kasi, kunyari 100, yan, so mahirap mag-type ng maraming print, no? Mas okay pa din na gumamit tayo ng loop gaya nitong while loop. So try natin i-print to guys. So yan guys, no, nag-print siya ng 1 hanggang 99. Yan. So ang dami niyan. Sa loob din guys ng while loop, pwede tayo dito, pwede tayo huminto. Kunyari, kapag umabot na siya ng 20, dapat huminto na yung pag-print niya. Yan. So pwede yun guys sa while loop. So gagawin lang natin, naglagay tayo dito ng if condition. So if I equals to, sabihin natin 20 na lang, tapos colon. So dapat huminto na yung pag-run ng ating while loop. So maglalagay tayo guys ng keyword na break. Yan. So, try natin tong i-run guys. So dapat anong to, huminto siya kapag umabot na siya ng 20. Check natin. So yan guys, nakita nyo, hanggang 20 lang yung na-print niya dito. Kasi naglagay tayo ng if condition. Yan. So kapag umabot siya ng 20 yung I, dapat bi-break niya na yung buong while loop. Hihinto na siya dapat. Sa while loop din guys, meron siyang keyword na continue. Palitan natin ng keyword na continue to. Kunyari pag umabot siya ng 10, bawasan lang natin, gawin natin 20 to. So kapag umabot siya ng 10, yung I natin dapat, hindi niya ipiprint yung 10. Dapat, ano siya, i-skip niya yung 10.
So, check natin guys kung may i-skip niya nga gamit itong continue. So, i-run natin to ulit guys. So, dito guys, napansin nyo, nag-print ng multiple times yung ating 10. Bakit kaya? Ayan. Hindi na-print yung 11 hanggang 20. Dahil yan guys, hindi niya dinaanan tong code na to, tong I is equals to I plus 1. So, nung nag-run yung continue, bumalik lang ulit sa itaas, dito sa while loop. So, dapat guys, pag ganun yung nangyari, dapat ilipat natin yung position ng ating code na to sa itaas. Yan. Lipat natin. Yan. At itong print guys, ilagay natin sa ibaba. Yan. So, pagpalitin lang natin ng pwesto. So, i-run natin to ulit guys. So, nakita nyo guys, na print nya, no? 2 hanggang 20. Hanapin natin yung 10. So, wala dito yung 10, no? 7, 8, 9, is 11 agad. Dahil yan guys, gumamit tayo ng continue na keyword. So, ang ginawa niya, in-skip niya yung 10. So, kapag umabot siya ng 10, yung I, dapat i-skip niya at mag-continue lang siya sa 11. Yan. Okay, nawala lang dito guys yung 1. So, gawin natin 0 tong I. So, i-run natin to ulit. So, ayan guys. So, na-print na natin yung from 1 hanggang 20 gamit yung ating while loop. At sa loob din guys ng while loop, pwede tayo gumamit ng else dito. So, meron ding else to. Diba? Tanggalin natin to. So, may shortcut din pala yung ano guys, yung kanina, no? I equals to I plus 1. So, pwede tayong gumamit ito. Ayan. So, pareho lang yung ibig sabihin nun. So, gawin natin guys, bawasan natin. So, 10. So, dito guys, maglalagay tayo ng else. Yan. So, kapag hindi na less than 10 yung I, dapat mag-print tayo ng, sabihin natin dito na I is not less than 10. Yan. Kailan natin to guys. So, ayan guys, na nakita nyo. Pagdating ng 10, ito yung na-print, no? Yung laman ng ating else dito sa ibaba. Na-print tong I is not less than 10. Okay guys, next, pag-aaralan naman natin yung isa pang loop na madalas ginagamit sa Python. Ito yung for loop. So, ginagamit siya madalas guys sa pag-iterate sa loob ng mga list, tuple, dictionary, at mga set, no? So, dito guys, gumawa ako ng list ng mga numbers. So, ang pangalan niya ay numList. Yan. So, gagamit tayo guys ng for loop para makapag-iterate tayo or makapag-loop sa loob nitong numList. So, ang gagawin natin guys, so ipiprint lang natin yung isa-isa yung mga numbers na meron sa numList. So, gagamit tayo ng for loop. So, type lang natin for na keyword. At kailangan natin ng variables dito guys, no, sa loob ng for loop. So, kahit anong variable yan, bahala kayong magpangalan. So, pero dito gagamit ako ng variable na I. At type nyo in numList. Type nyo lang yung pangalan nating variable dito. So, for I in numList. At sa dulo, maglagay tayo ng semicolon. So, dito guys, so sa baba, kailangan natin ulit mag-indent. At i-type natin yung print na command. Kasi gusto natin i-print lahat ng laman ng nitong numList. So, type nyo lang sa loob ng print yung variable na I. Okay, i-run natin to guys. Check natin yung result. So, ayan, na-print natin from 1 to 10 gamit itong for loop. At siyempre guys, sa loob nitong for loop, pwede tayo gumamit din ng break, no? So, halimbawa, kapag yung I ay equal sa 5, sa dapat mag-break siya dapat. Yan. So, check natin guys. I-run natin to. So, dapat huminto siya kapag umabot siya sa 5. So, yan guys, no? So, na-print niya lang from 1 to 4. So, dahil umabot yung I natin sa 5,
nag-break na siya, no? So, hininto niya na yung pagluloop sa loob nitong for loop na to. Siyempre, kung pwede tayo gumamit ng break, pwede rin tayo gumamit ng continue. So, i-run natin to ulit, guys. So, ayan. So, nakita nyo na print niya 1 hanggang 10. Pero, wala dito, guys, yung 5. In-skip niya ulit yung 5. Dahil gumamit tayo nitong continue na keyword. Siyempre, pwede rin tayo, guys, gumamit dito ng else. Gaya ng sa while loop, no? Okay, i-type lang natin dito, guys, na finish, no? So, ibig sabihin, tapos na yung pagluloop. So, ayan, guys, no? Na-print niya mo from 1 to 10 at sa dulo, niran niya yung laman ng ating else dito na print tong finish. Yan. So, yan, guys, yung dalawang loop na ginagamit sa Python. Yung while loop at for loop. So, try nyo gamitin to, guys, sa next na mga Python program ninyo.